Hello guys, ito na nga yata yung pagsisimula ng aking pag-vlog. So welcome guys. At ito na nga, ako ay may nakita kanina ng isang bukong niyog. At ito'y aking binalatan at piniga. Ginawang gata. At yung aking napagdesisyonan na ako ay gagawa ng ginataang gulay. So agad akong kumuha ng kalabasa at sitaw sa ref at kumuha ng dahon ng malunggay sa labas ng bahay. At yun ay aking pinagpreparar kasama ng bawang sibuyas para gisahin ang gulay. Hanggang sa ayan na nga, ginigisa ko na po ang bawang at sibuyas. Antayin lang po natin bago natin islagay yung gulay. Ayan na. Konti lang po. Ayan na po. Nilagay ko na po dyan yung gulay. Tapos, hahalo-haluin lang po ng dahan-dahan. Hanggang sa mag-sync lang po yung lasa ng ating bawang sibuyas. Ayan po, dahan-dahan lang paghalo at baka yan ay magsisitapon dahil maliit lang po yung aking kawali. Ayan po, at dyan po maglalagay na po tayo ng paminta at asin para pangdagdag ng lasa sa ating gulay. Ayan. O nga pala, habang nag-aantay tayo sa paglambot ng ating kalabasa at sitaw, sasabihin ko na lamang po sa inyo kung paano po ba yung ginawa ko sa pagpiga ng aking niyog o gata, paggawa ng paggata. Yung ginawa ko po, yung tubig po ng niyog o ng buko, yun po ang aking ginamit upang makagawa ng gata o tinatawag natin gata. Yung tubig ng buko mismo, hindi po ako nagdagdag ng tubig diyan po. Tamang tama lamang po yung tubig ng niyog na ginamit ko dahil kukunti lamang po yung ating gulay. So tamang tama lamang po yung kanyang tubig para sa paggata. At yan na po, pagkatapos pong mag-isa, nilagay ko na po yung, nagmamadali po kasi yun, wala po kasi akong tagahawak ng sandali. So ayun na nga po, sa kabilang kawali ako po ay naglagay ng dilis, yung maliliit lamang po na dilis, para ito po ay magiging crispy. Wala po itong mantika, hindi po ako nag-a-add ng mantika para po maganda yung pagkakaluto at bawas mantika na rin po sa ating gulay. Ayan po, nung pagkalagay lamang po natin ng gata, antayin lamang po natin ng kumulo ng kaunti at tsaka po natin ilalagay yung ating dahon ng malunggay. Antayin lamang po natin na kung lumambot ng kaunti yung ating gulay at pag malambot na ito, tsaka po natin ilalagay yung ating dahon ng malunggay. Ayan na po, nilagay na po natin at yun, at hahalo-haluin na po natin ulit. Ayan po. Dapat yung paghalo po ay dahan-dahan lamang po at baka yung ating kalabasa ay nadurog-durog na yan po. Kaya sa dahan-dahan lang po ng paghalo. Ayan na po, napapansin nyo po sa sobra pong lapot ng ating gata. Sobrang lapot po ng gata. Kaya dinagdagan ko po yun ng konting tubig. Kasi sa sobrang lapot po. Kaya nagdagdag lang po ako ng kaunting tubig para may konting sabaw sa ating gulay. Ayan na po, pagkatapos po natin ilagay yung gulay, yung malunggay, tikman na po natin yung lasa. At sigurado po ako ay yun ay napaka malinamnam dahil sa ating fresh na gata at fresh na gulay. Lahat po na ginamit natin ay fresh. At sa kabilang kawali po, ako ay gumawa ng dilis fried. Yung nilagay kong dilis fried hanggang sa magiging golden brown ay wala pong mantika ulit. At pagkatapos po, ilalagay na po natin sa taas ng gulay. Pero bago po natin siya ilagay, dapat nakapatay na po yung apoy. Para po hindi po yung lumambot yung ating dilis pag nilagay natin. Kasi po luto na po yung ating dilis. Kaya
ilagay lang po natin sa taas at kunting ayos lamang at yan ay okay na po para sa ating hapagkainan. Ayan lamang po. Subukan nyo rin pong gawin nang malaman nyo po kung gaano napakasarap ang paggawa ng gulay na ginataan. Ayan na po, kainan na po.